dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang todo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya, sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapuso. Ang petsa po natin ngayon at 31 na. Huling araw na po ng buwan ng Marso. Welcome po sa unang hirit at pambunggan nating balita ngayon. Ang ikinasang National Day of Protest ng mga militanteng grupo at ng Piston para kondenahin ang serye ng mga oil price hike. At hindi naman daw ito strike, sabi ng mga taga-Piston, pero ang banta nila, mapaparalisa nila ang buong Mindanao at malaking bahagi ng Pampanga. Habang dito naman sa Metro Manila, isang transport caravan ang kanilang ihihirit. Nalalahukan daw ng mahigit 500 tsuper. Subalit kung maparami ang sumali sa kanila, malamang wala raw masakyan ng mga commuter ngayong araw, kaya mabuti na sigurado. At kung may pasok kayo sa opisina ngayong araw, gumising na po ng maaga at lumarga na. At makakaasa kayong tututukan natin ang malawakang kilos protesta na yan ng Piston sa ating pagbabalita buong umaga para malaman natin kung ano ang magiging epekto nito sa ating mga mananakay. Ayun. Medyo Oy, dapat nakakasa na rin yun talaga yung... Kasi di ba alam naman ng MMDA, ng mga government agencies na may nakakasang protesta, dapat nakakasa na rin talaga yung ano nila. bigay ayuda na rin sa mga Alam mo, minsan pasahero. nagiging delay yung ano nila reaction. Kaya may mga na-stranded eh. Anyway, mukha namang naghanda naman talaga sila, Well, no? dapat. Nasahan na nila. Alright, narito na po ang mga detalye ng mga balita matapos pong isinagawang pagbitay sa 3 Pinoy sa China. Nakabalik na sa bansa kagabi ang mga kaanak nila Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo. Lula ng China Southern Airlines Flight CZ377, dumating sila sa NAIA bago mag-alas 11 kagabi. Kasama sa naturang flight ang ina ni Sally na si Aling Edith, ama ni Jeronimo at mga kapatid na sina Jason at Maylene. Lulan din ito ang mga kaanak ni Ramon Credo na sina Dolores at Paulo Isay. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam ang pamilya sa kanilang pagbabalik at hindi rin nila kasama ang 12 binitay na Pinoy. Hindi naman kasama sa naturang flight ang pamilya ni Elizabeth Batain. Hindi rin po matiyak kung saang flight ito kabilang. Paglabas ng eroplano, agad tumuloy sa tarmac ang pamilya Credo at Ordinario at mabilis na umalis. At tila kahapon nga ang pinakamalungkot na araw para sa pamilya ni Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Yan ay matapos ituloy ng China ang pagbitay sa 3 Pinoy. Mismo si Vice President Judge Marbinay ang nagkumpirma nito sa panayam niya sa GMA News TV bago magtanghali. At matapos nito, nakita natin ang mga eksena ng paghihinagpis ng mga kaanak. Sa bahay ng pamilya ni Sally Ordinario Villanueva, bumuhos ang luha. Hindi naman napigilan maglabas ng galit ang kapatid ni Sally na si Mirasol. Sinisi niya ang ating gobyerno sa kawalang aksyon daw nito sa kaso ng kanyang kapatid at maging mga opisyal sa China na hindi raw kasi pinakinggan ang kanilang mga apela. Maging ang anak ni Sally na gagraduate pa naman sa Abril, alam na ang masamang sinapit ng ina at tila naubos na ang kanilang mga luha sa labis na paghihinagpis. Ganito rin ang nag-iiksena sa bahay ng asawa ni Ramon Credo sa Cavite. Sa sobrang paghihinagpis na nangyari sa kanyang asawa, halos hindi na makausap si Mrs. Credo. At ang anak ni Ramon, yakap na lamang ng mahigpit ang ina. At lahat sila, sinisisi ang mga recruiter na nagpahamak sa kanilang mga kaanak. Pakiusap nila sa gobyerno, sana ay maparusahan ng mga nagpahamak na sindikato sa kanilang mga anak. Sana ang DFA, isa na rin ang gobyerno natin. Anong ginawa ng mga taong taga-China? Napakasakit sa amin ng ate ko. Ganun na lang kadali. Ganun na lang kadali na kinitin nila yung buhay niya. Mahirap lang kami. Kasi kung talagang gawain ng ate ko yun, sana isa sa pamilya namin may umasenso na.
tao ang kapatid ko, hindi sa hayop. Sana man lang pinakinggan nila yung mga apila natin. Idol ka! Tinuri kita, anak! Bakit ganyan? Bakit ganyan? Magulang mo, kapatid mo, lahat! Ang bait namin sa inyo! Bakit ganyan ang ginawa mo sa amin? Makibalita naman tayo mula sa tahanan ng Pamilya Ordinaryo sa Batasan Hills, Quezon City, kung saan nakatutok si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, naging madamdamin nga ang tagpo dito bandang mag-alas 12 ng hating gabi nang makabalik na nga dito ang Pamilya Ordinaryo. Bakas na bakas nga sa kanilang itsura, yung pait na kanilang nararamdaman noong panahon yun nung makasalubungan natin sila dito sa may barangay Batasan Hills, Quezon City. Pagkarating nila ay agad silang pumasok dito sa bahay na tinutuluyan ni Sol Ordinaryo. Ilang minuto rin ang itinagal nila doon sa loob. Narinig natin yung mga iyakan na marahil nga dahil nga sa pait na nararamdaman nila, yung lungkot. Matapos ito ay lumabas muli itong si Peter Geronimo Ordinaryo para nga makipag-usap sa media. Ayon sa kanya, ikunento niya yung mga naging huling sandali nila sa piling ng kanyang anak na si Sally. Naging masyado rong masakit para sa pamilya. Lalo pat nung mga panahon yun ay wala raw ka-idea itong si Sally na nung araw na yon na siya bibitahin. Bagamat nung maramdaman daw nila yung kanyang mahigpit na yakap, doon na raw nila nadama na may idea na si Sally. Sabay ibinili nito na pag-uwi raw nila ng Manila ay wag raw pababayaan ang kanyang mga anak. Ibinilin din na humingi ng tulong sa gobyerno para sa pagpapaaral ng mga bata at kung ano man daw mangyari, siguro doon daw may uuwi ang kanyang bangkay sa kanilang bahay doon sa kanilang probinsya. Paglilinaw ng tatay ni Sally na wala raw silang nararamdamang galit sa pamahalaan ng o sa ating gobyerno, maging sa gobyerno ng China na ang kanilang kahilingan nga lang daw ay sana daw hindi sila makalimutan ng gobyerno at yung mga ipinangakong tulong sa kanila ay sana raw ay matupad. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. At matapos po ang nangyaring pagbitay naman kay Elizabeth Batain, tila winakasana ng kanyang pamilya ang kanilang pananahimik. Matapos marinig ang balitang natuloy na ang pagbitay sa kaanak, gumuho po ang mundo nila sa sobrang paginagpis. At kwento po nila kahit ano pa man daw ang pagyurak sa pangalan ng kaanak na si Elizabeth, kilala daw nila ito bilang mabuting asawa at ina. At sabi nila, nanahimik ang pamilya, alinsunod na rin sa bilin ng tatlong kapatid ni Elizabeth na huwag magpa-interview. Pero ngayon gusto nilang dinawin sa publiko na hindi masamang tao si Elizabeth. Kinuwento naman ng mayor ng Carmona, Cavite, ang natanggap niyang sulat mula kay Elizabeth at ayon sa sulat, hinahabilin na niya ang kanyang asawa na isang construction worker at sana raw ay mabigyan ng trabaho ang kanyang mister. Pangako naman ni Mayor Dalia Loyola, tutuparin niya ang hiling po ni Elizabeth. Umapila naman ang pamilya na imbes na husgahan si Elizabeth, ipagdasal na lamang ang kanyang kaluluwa. Sa mga kababayan ko po, napakadali pong humusga. Napakadali po. Di po ba mas maganda ipagdasal natin ng tao kesa husgahan natin siya agad? Pero para maibsan naman yung hinanakit, wala naman hong paghusga kay Elizabeth, di ba?